Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is the Vivo V29e, ang detalyadong review. Well, this is the Qualcomm Snapdragon 695 na balita daw na sabi is mas maganda raw sa Samsung at sa iPhone, lalong-lalo na sa Samsung Ultra. What? Pag-usapan natin yan. Let's start! Ito muna mga kasama niya sa box. Yan. Unit, jelly case, charging brick, and USB Type-C. Okay? Move na tayo. So, unang-una sa lahat, syempre, ang specs muna. Punta tayo sa specs para meron na kayong expectations kung saan kung ano yung sinasabi ko, kung saan ako papunta. This is currently running on Android 13. FunTouch 13 po yan. Qualcomm Snapdragon 695 po ang kanyang chipset. Adreno 619 lang po ang kanyang GPU. Di ba sabi ko sa inyo, pagka bumaba na ng Adreno 640, medyo alanganin na yan. Hindi na siya considered na mid-range talaga na Qualcomm. Ang variant na ito is 12GB, 256GB storage. That's 12GB, totoong RAM, hindi po extended RAM. 12GB RAM and 256GB UFS 2.2 na storage. Alright? Kung gusto niyo pang basahin, pause nyo na lang yung video. Mag-continue na ako sa detalyadong review. Alright? So bago ko nga pala kalimutan, para alam nyo na agad, ang price nga pala nito is naglalaro ng 16 to 18K base sa chinek ko sa Lazada at saka sa Shopee. So naglalaro siya around 16 to 18K. Worth it ba itong smartphone na to sa price tag niyang yon? Anyway, ito po sa kanyang build and design muna tayo, okay? Sa build and design, nakikita naman natin maganda. Actually, hindi ko maintindihan kung green ba ito or blue. Pero base kasi sa sinabi sa kanyang website, available daw to in 3 colors. Forest Black, Rose Gold, at saka Ice Creek Blue. Tingin ko mas malapit siya sa Forest Black na kulay. Ano? Forest Black to. Yeah. So nakikita natin, meron tayong Vivo logo rito. And actually, metallic texture to. Ang ganda. Hindi siya fingerprint magnet. So ang ganda ng... Mahilig ako sa ganito mga ganitong texture. Pang premium talaga ang dating pag itong texture. Yung parang may between sa malayo. No? Ang ganda. Yeah. And then, nandito yung camera niya. The camera is, main camera is 64 megapixel OIS po yan. And then, dito yung camera, 64 megapixel po yung main camera. Pero mamaya po natin pag-uusapan. And then, meron ditong flash yata to, itong bilog na to. Pero may flash dito eh. I wonder kung flash din ito. Mamaya, try ko nga rin. Parang hindi ko na-try itong flash na to, na part na to. Yeah. And then, dito sa kanan, nandito nakikita natin yung power button. Yes, power button lang po yan, hindi yan ang fingerprint kasi nasa display po ang fingerprint. Yes, under display fingerprint po ito. So power button lang po yan and volume rocker. Yan lang nakalagay dyan. Sa taas, meron lang po tayong isang noise cancellation. Sa kaliwa is wala po nakalagay dito. Smooth na smooth po yan. And then sa ilalim po nandito yung main microphone, the SIM tray slot, the USB Type-C, and the speaker. Nag-iisa lang po ang speaker nito. Dito sa kanyang SIM tray slot, silipin na din natin, ano? Supported po niya ang dual SIM. Pero sa size na kanyang pinapakita, possible na hindi po expandable storage ito. SIM card lang talaga. Kasi maliit eh. Hindi po kasya yung micro SD card ko sa size na ito. Yun, no? Yes! And speaking of display, since pinakita ko na sa inyo yung under display fingerprint, ang display po nito is 6.67 inch Full HD+. Yes, 1080p po yan. AMOLED screen po with 120Hz screen refresh rate. Nakita nyo yun? Mag-120Hz siya kapag ginagalaw na natin yung screen. Alright! So, yeah. Kung smoothness, maganda. Maganda ang smoothness ng pagka ginagamit ito sa scrolling. Also, pagdating sa brightness, 1150 nits po ito. Kaya niya. So, basically, pwede po siya gamitin sa outdoor, sa labas, kahit ang haling tapat. Maliwanag ko sa maliwanag ito. Yes. Pagdating naman sa touch sampling rate, supported po niya hanggang 125Hz lang. Mababa actually. Para sa isang 16,000 pesos, masyadong mababa ang 125Hz touch sampling rate niya actually. Daig pa siya nung nireview ko na Infinix 030 na 4G edition na. 4G edition lang yun. 500 touch sampling rate yun. Yung ang display nun na AMOLED din actually. So masyadong mababa po yung 125Hz. Inactivate ko na rin actually yung baka sabihin nyo, hindi ko inactivate. Inactivate ko na rin pala yung kanyang screen refresh
refresh rate sa 120Hz. So, ayan po ang mga pagpipilian nga pala just in case. 60, 120, and smart switch lang. Wala po tayong 90Hz screen refresh rate. So, yun. Pipili lang kayo dyan kung alin ang gusto nyo talaga. Sayang, sana nilagyan din nila ng 90Hz para sa mga gusto nasa mid lang ng smoothness and 60Hz na screen refresh rate. Dito pa rin sa display, supported po niya ang Widevine Security Level 1. Pwede po kayo manood dito ng Netflix up to Full HD Plus with HDR. And of course, last na to, supported din niya ang 10 fingers multi-touch. Sa mga naglalaro dyan ng multi-fingers, sa mga games nila, yes, supported po. Magpunyagi. Ngayon, sa audio naman, single speaker lang po ito, nasa baba, and nasa average loudness and clarity rin naman siya, and wala naman special sa kanya, so goods na lang din for room, mga maliliit na room lang na nagpapatugtog ka, pwede po siya doon. Okay, single speaker lang po ito. Ayan, paparinig ko sa inyo saglit. Yeah, average speaker lang po talaga. Walang special sa kanya. Pagdating naman sa connectivity, actually medyo may issue ako sa kanya sa connectivity. May kabagalan po siya. Kasi unang araw na ginamit ko siya, nagtataka ako, nagda-download ako ng mga games, so on and so forth. Ang tagal, hindi siya normal na And then, nag-i-stop siya minsan. Bumibitaw siya sa aking Wi-Fi, 5 GHz. So, ito, papakita ko sa inyo yung video ng test. Yan. So, dahil nga medyo nagduda ako, kinumpare ko siya ngayon sa aking Samsung. Yan, solo speed test. And ang laki po ng gap difference ng kanyang Wi-Fi connectivity, yung kanyang kayang sagapin na internet. Ang layo sa kumpara sa Samsung. For smartphone na kinukumpara sa Samsung Ultra, S23 lang po ito, S23 Plus, hindi pa po ito Ultra. Nilampaso na agad siya. And just to be sure, kinumpare ko rin siya sa aking Infinix Note 8. Infinix Note 8 is Helio G80 for your information. G80 lang po yan at 2020 pa. Year 2020 pa ni-release. Baka sabi ko, pag ito natalo pa, talagang pangit talaga ang connectivity nito. And look at the result. Yes, nilampaso po siya kahit ng Helio G80 ko. So napakahina po ng sagap ng internet nito sa Wi-Fi. Sa mobile data, medyo nagpuputol-putol siya randomly, and for some reason hindi ko gusto ang naranasan ko nitong connectivity experience, yung ipag-internet ko rito, so on and so forth. So yun, medyo na-dismaya ako dun sa part na yun. And for context, ito po ay 5G chipset. And supported po nito 4G LTE, 5G, and VoLTE. Yes. Bluetooth 5.1 din yung kanyang Bluetooth. So medyo, for some reason, bakit medyo luma yung Bluetooth version niya. For 16,000 to 18,000, bakit dapat 5.2 at least ito or 5.3? 5.1 is mababa para sa price tag niya. And of course, meron po siyang GPS accuracy na 3 meters. At least doon, medyo okay yun. So pwede siya sa Google Maps para sa mga tropa nating riders, sa mga gumagamit ng Waze, sa mga drivers. Pwede po ito. 3 meters goods average po ang kanyang accuracy. USB Type-C OTG. Pakita ko lang sa inyo. Test natin kung gumagana ang OTG rito. So, last I check, gumana naman Pero pakita ko pa rin sa inyo. Yan. Sinaksak na natin. And nadidetect niya. Yun. Yun po yung OTG natin. Na-detect po niya. So, gumagana po ang kanyang OTG. Good. USB Type-C 2.0 lang po pero gumagana po yung OTG. So, again, connectivity, medyo pumalpak siya sa akin. Nahihinaan ako sa kanya.
As for the camera, meron po tayong, again, this is 64 megapixel na 1.8 aperture, yung main camera, and 8 megapixel na ultra wide. Okay? Supposedly may OIS po siya base sa kanyang specs sheets. Yes, may OIS daw dapat. And of course, sa harap naman meron tayong 50 megapixel supposedly na camera din. Walang OIS naman doon, wala ako naman doon. Pero sabi kasi meron dapat sa likod. So, ito naman po lumabas sa aking test result. So, ito po ang kanyang video camera. Ganda. Actually, in fairness, 1080p at 60 fps po ito ha. 1080p at 60 fps. Kaso, napapansin ko yung temperature, ilang segundo pala, 15 seconds pa rin tayo nagre-record. Yung temperature makakita ganyan 37 from 34, 37. I'm not sure kung hindi kita sa camera. Pero yun nakikita ko ngayon. 37 na siya ngayon. So, biglang umakit siya bahagya na mabilis. Hop, transition lang. Mabilis yung focus, in fairness ha. Maganda yung focus, mabilis. Pero yun nga, 1080p hanggang 1080p 60 fps lang. Kamusta naman yung camera? Ito ang 1080p 60 fps, may OIS daw. Parang wala naman. So, balik tayo. Wala yatang OIS pag 60 fps. Baba ko yan 30 fps. Sabi may OIS to. Baba tayo sa 30 fps. Baka 60 fps di siya nagana talaga yung OIS. So, ito po yung ganyang OIS at 1080p at 30 fps. Doon lang po pwede siya i-on ang OIS. May OIS nga, maglalakad lang po tayo ha. So, I hope kahit pa paano na i-stabilize niya kasi from the screen, ito sa nakikita ko is shaky. Pero sa baka nagkikick in yung stabilization after ng record. I don't know, pero mauga talaga siya rito. So, worth it ba sa 16K nyo? Ito, kasama kasi sa binayaran nyo yung OIS di ba? So, kamusta? And kamusta rin yung mic? Yun na lang sa comment section. So, ito po ang 1080p at 30 fps. Front cam lang po ito, kaya hanggang 30 fps lang. Pero at least sa rear cam, kaya hanggang 60 fps. Pero, all the same, 1080p pa rin po ang maximum na kaya ng isang Qualcomm Snapdragon 695. 695 po ha, hindi 69. 695 pa. 695. Okay? So, yan. Kamusta naman yung microphone? I think maganda siya kasi wala akong nakikitang beautification. Oily yung mukha ko, pinapakita niya oily. May butlig-butlig at medyo maraming freckles mukha ko. Pinapakita niya na gano'n. Hindi ano. Honest naman. Honest yung kanyang camera, which is good. I like it. And kamusta naman yung microphone? May control dito eh. Pangpalabo yata ito. Ito ay zoom. Okay, pang zoom pala yung nasa gitna. Sorry naman. So yun, pwede palang mag-zoom. Yun lang. Pagdating sa pictures, maganda naman po actually yung kanyang result. Not bad para sa isang Qualcomm Snapdragon 695. Maganda yung processing na nagagawa niya sa pictures. Napaka maliit lang po ng hint na may beautification or post-processing na nangyayari. Okay na okay. Medyo realistic naman yung mga kuha. Ngayon, paglipat nga lang natin sa video recording niya, hindi ko makita yung OIS na part. So, yun. I think ang OIS ay para lang siguro sa picture. Baka hindi para sa video yun. Yun na. Kasi pag inano natin dito, naman kasi, pag naka 60, wala talagang OIS. So, pag ipinilit mo magka-OIS, mangyayari, bababa siya ng 1080p at 30 fps. So, 30 lang siya. Pag in-activate mo yung 60, mamatay yung OIS. So, 30 fps lang talaga siya, as you can see. And also, sa tingin ko, parang hindi ganun ka goods yung kanyang what do you call this, yung camera. Sorry to say picture goods, bibigyan ko na thumbs up yung kanyang pictures, but sa video medyo wala kasi medyo mataas ang expectation ko. May OIS siya plus the price tag is 16,000 pataas. So yeah, wala sa akin ang camera. Sensya na kayo kasi bibigay ko rin yung aking rating sa kanya base sa price. Kasi itong price niya is pang what? 10,000 eh. Yung ganitong quality ng video is pang 10,000 pesos ang tingin ko. Kasi parang ganito rin yung ginagawa ng mga Infinix ng mga murang Realme, Redmi eh. Maganda sa picture pero walang stabilization sa video. So basically parang 10,000 lang dapat yung camera nito. So yeah, sorry to say sa mga Vivo fan dyan, sensya na kung marireal to ko kayo. Ngayon, minsan na nga lang makapag-review ng Vivo ganito pa. Pasensya na, ganito talaga sa channel dito. Medyo kailangan ko lang maging honest sa inyo kung gusto nyong bilhin ito. Lalo na sa mga first time lang nagagamit ng mga ganitong unit ng Vivo. Medyo nadismaya ako kasi I was expecting a little bit
higher pagdating sa quality ng video recording niya. But again, pictures, goods naman. Buhay na buhay, popping. Wala ako masyadong negative doon. Okay, astig. Ngayon, lipat naman tayo sa battery. Yun, baka sabihin nyo, puro na lang pangit ang sinabi ko dito. Merong magandang nagustuhan ko talaga sa kanya. Sa battery section naman yan. By the way, this is 4,800 mAh battery. That's 4,000 lang ha. 4,800 lang. Hindi pa umabot ng 5,000. But guess what? Maganda yung kanyang result. Meron nga rin pala siyang 44 watts charging brick. So yeah, medyo okay din yung fast charging niya. Naglalaro ng minsan 55 minutes, minsan mahataw ng 1 hour and 5 minutes. So naglalaro, sabihin na natin average 1 hour yung kanyang fast charging from 15% to 100% charging yun sa ilang araw na ginamit natin. Sa PCMark score, ito nakapakita ko na sa inyo. Para sa mga half brightness, half volume with mobile data user, yung mga nasa bahay lang, siyempre pag nasa loob ng kanang bahay, hindi naman kayo nag-full brightness. So, okay, given. Half brightness lang, umabot siya ng 17 hours and 41 minutes, almost 18 hours. That's half brightness ha. Super nice, ang ganda ng endurance ng battery nito, panalo. Thumbs up. Pagdating naman sa full brightness, full volume at saka may mobile data, umabot siya ng 9 hours and 57 minutes. Ang solid nun. Ang solid po niyan pagdating sa full brightness ha. So, okay to pag ginamit sa labas. Umaga kayo alis, tapos paggabi na kayo uwi. Makakauwi pa kayo siguro, may matitira pa. Solid. 9 hours, 57 minutes. Almost 10 hours na po yan. So, maganda po sa full brightness and full volume with mobile data ang kanyang endurance sa battery. Nice, nice. I like it. So, goods na goods siya pagdating sa battery test. Panalo. Sa performance naman, lipat tayo sa performance. Ang Antutu score niya is 453,728. Kung mapapansin nyo, medyo mataas yung CPU niya pero medyo may kababaan yung GPU. So basically hindi masyadong kaya nga parang medyo bottleneck bahagya dito sa GPU kasi the rest hataw ng 100,000 sa UX, memory, and 150,000 CPU, but the GPU medyo na bottleneck ng konti, no? So yeah, hindi maganda yung pinaka final result niya pagdating sa sa GPU. So ang translation niyan actually makikita niyo mamaya sa gaming. Pero lipat muna tayo sa CPU throttling test. Okay, ito CPU lang to, laki na naman dito ang GPU. Sa 60 minutes, nakakuha tayo ng around 80% stability with 167 GIPS. Pwede na, panalo na. Pasok na sa goods for gaming. Sa CPU na part ha. 167,000 is good sa average na gaming performance. Tapos stability is 80%. Pwede na. Sa 3D Mark score, yun nga lang, dito na makikita yung sa GPU niya, yung bottleneck niya. 360 lang yung best score niya. Pero in fairness naman sa 360, 99% yung kanyang stability. But in translation, yung GPU na yan is medyo nahihirapan yan pag ganyan. 300 Dapat at least mga around 600, 700 pataas para medyo mas okay siya. Kasi wala, Adreno 619 lang po kasi ito. So medyo hindi natin pwedeng asahan na malakas ang graphics talaga niya. Graphics processing power. Translation sa game, Wild Rift po is kaya niya default po na tayo sa Wild Rift. Quality mode at 30 FPS lang. Pero in fairness, pwede mo siyang iakyat ng high graphics settings, medium resolution, medium effects, and 120 FPS settings. Kapag isinet nyo siya sa 120 FPS, actually nakakapaglaro siya ng average 70 to 90 FPS base sa laro ko kasi nagja-jump siya, actually all over the place siya, hindi niya kayang i-maintain yung 120, bumababa talaga siya na minsan ng 60 bagya, pero mostly nag-i-stay siya sa 70 to 90 FPS. And sa isang oras na laro natin, nakapagtala siya ng 41 degrees Celsius na temperature. So yeah, kaya niya Wild Rift pero all over the place kung isasagad niyo sa 120 FPS. So I would recommend siguro ilagay nyo lang sa kanya siguro sa 90 FPS kung gusto nyo talagang super smooth, pero best performers nyo siguro sa 60 FPS na lang kung gusto nyo lang naman. Ngayon, pagdating naman sa ML kaya niya hanggang high FPS with ultra settings. Average po niya 60 FPS kapag naglaro po kayo. Pwede na 60 FPS at within 1 hour nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius na temperature. Sa Genshin Impact naman, sa Genshin Impact is low graphics na talaga. Low graphics settings at 30 FPS. Okay, sa isang oras na laro natin, humataw siya ng 42 degrees Celsius. So medyo nag-struggle na siya ng bahagya sa 1 hour game. And hindi pa ako masyadong nakipag-haaway, no? More on nag-explore lang ako.
I would imagine na sigurado hahato pa yun ng 43 to 45. Again, hindi ako masyado nakipag-battle doon. Wala akong nakuha ang mga mission kasi na puro battle. Parang mission lang na errands lang sa Genshin Impact. Sa Call of Duty Mobile naman, graphics niya kaya hanggang high, max FPS panalo. Ang translation po niyan is naglalaro siya ng around 50 to 60 FPS. Yan, pumapalo siya ng ganun. Pero most of the time naman nasa 60 FPS. Ang temperature niya within 1 hour na laro is 40 to 41 degrees Celsius at least. Ito sa Farlight, dito siya medyo nahirapan talaga. Ang settings nito, Ultra Graphics, Extreme FPS. Nilagay natin sa Extreme FPS kasi supposedly kaya niya naman siguro 120 Hz naman kasi yung screen refresh rate. Medium resolution, okay? At 45 degrees Celsius po ang kanyang hinataw after 1 hour. 45, medyo ang init nun. Tapos unstable po sa 40 to 60 FPS. Unstable siya sa 40 to 60 FPS. I was expecting na kaya niya hanggang at least 90 to 100 pero wala. All over the place din siya. Jumpy. So hirap po si GPU sa performance para ma-maintain yung stable na FPS. So yeah, not very good sa Farlight, which is yung pa man din ang favorite kong laruin dito sa Android. So yun, 40 to 60 FPS yun yung kaya niya ibigay. Tapos yun na nga lang ang FPS niya, 45 degrees Celsius pa ang average niya na temperature within an hour. I'm assuming na malamang mas mataas pa sa 45 kung lumagpas pa ako ng 1 hour. Now, bago tayo matapos, konting tour lang tayo bahagya sa kanyang software. As you can see, ito po ay FunTouch OS 13. Gaya ng sinabi ko din sa umpisa. 695 po, 2.2 GHz lang kasi yung kanyang processor. So, hindi ko alam kung bakit kasi nilalagay ito sa more than 15,000 na price tag. Minsan maabot pa ng 20,000 na price tag sa ibang mga brand. 2.2 GHz lang to. Halos kasi lakas na lang po si Helio G99. Actually, better pa nga si Helio G99 kasi si Helio G99 merong support sa camera na 2K at 30 FPS. Dito hanggang 1080p at 60 FPS na yung pinaka-max niya, which is nakaka-dismaya, di ba? Ang pinakalamang lang yata nito sa Helio G99 is meron siyang 5G data connection. So, yun lang. And of course, meron tayong 12GB na RAM at kaya expand hanggang 8GB na RAM. So, bali lahat 20GB. Yun na minamarket nila. Pero hindi natin bibilangin yun. 12GB RAM lang talaga. Dito sa display, meron tayo actually, may nakita ko to screen colors. Yan. Pwede mo siyang i-adjust base sa gusto mo. Bright, standard, so on and so forth. Meron ka pang customization dito kung gusto mo. Tapos, meron tayong mga dynamic effects. More on animation po ito. Kung gusto mo lang din. And of course, napansin ko nga pala kanina sa camera, no? Pwede po natin i-activate pala. Ito, nabanggit sa inyo may bilog dito. So, pakita ko lang sa inyo saglit siguro. Pwede natin kasi i-activate yan sa always, yun, nakita nyo, liwanag. Yun, meron po siya. Pwede po natin siya kasi. Ang tawag yata rito is Aura Light. Nakakadagdag siya ng, nakakabawas pala siya ng noise kapag nagre-record ka sa low light. So, papansin nyo, mas nawala yung ng konti yung noise. Hindi kagaya kanina nung naka-off yan. Off natin. Yan, may grain siya. Nagkakaroon ng grain yung So, nakakatulong siya kahit paano. But, in general use, I'm not really a fan of the yung implementation. But, nakakatulong pa rin naman. Don't worry. Sa battery, wala akong nakita rito na what you call this na bypass charging. Wala pong bypass charging dito. And even if maglaro tayo ng games, wala ako rin nakita rito. Kahit maglaro tayo ng games, wala rito nakalagay na for bypass charging sa kanyang gaming mode. But at least you can go for boost kung gusto mo siyang ipataasin ng performance. Tingin ko magre-render lang siya lalo ng overheating. So, yon. Meron siyang ganyang features, okay? Just in case na hinahanap nyo, gusto nyo gamitin, meron po siyang gaming mode. Pero wala po siyang bypass charging dito. So, yun lang. Punta na tayo ngayon sa final verdict. Sa final verdict, si Vivo V29e ay isang disenteng smartphone kung ito ay nagkakahalaga lamang ng 10 to 12,000 pesos. Yeah, for me, 12,000 pesos maximum price siguro na makatarungan dito na pricing. Kasi may AMOLED naman siya eh. 120 Hz screen refresh rate pa rin naman siya. And goods yung kanyang battery endurance. So, 12,000 pesos, I think okay na yun. Doon siya nababagay talaga na price tag. But, 16,000 to 18,000, basta nakikita ko sa market price niya, hindi ito worth it, no? Overpriced to. Overpriced, sorry. Pero hindi talaga. This is definitely not a 16K to 18K smartphone. With a chipset that can only deliver 1080p at 60 FPS video recording, 16K sa 1080p lang? No way. Ang mga good features na talaga, yung nga, sabi sa inyo, AMOLED display, under display fingerprint, fairness naman, kahit paano accurate siya, hindi nga lang kabilisan, good battery endurance, yun lang yung mga
feeling ko na magaganda na feature na meron itong Vivo V29e. Sa thermal, ano din alanganin humataw siya ng 45 degrees Celsius sa isang oras na laro. Maraming smartphone ngayon na below 10K na kayang i-handle ng 1 hour, 40, 41, 42, pinamataas degrees Celsius. Medyo pangit yung thermal niya para sa akin. Vivo V29e para sa akin is overpriced. Sorry again, huwag kayo magpipikon sa akin, huwag kayo magagalit. Yun ang nakita ko kasi na findings sa test ko, nakita nyo naman yung mga results, and I cannot recommend this in good conscience to anybody but for those Vivo only loyal fans. Kung Vivo loyal fans ka, pwede ko i-recommend sa ito. Siguro talaga may reason ka kasi Vivo, yun ang pinaka-reason mo para bilhin to or something. I don't know. Ano pa ba? Or nabola ka siguro? Nabola ka at na-hype na mga ibang mga vlogger na nagpo-promodizer na naisampo kayo siguro. I won't recommend this na bilhin nyo. But of course, pera nyo yan. Pag bumabato ng 12K, kaya ko na siya i-recommend. Winner na. Winner. Anyway, kung interesado ka pa rin sa smartphone na to, iwan ako ng link dyan. I'm not sure kung interesado. But if you are, maybe if you are, may isa o dalawang tao sa inyo dyan na interesado pa rin, iwan ko yung link sa video description ng mga legit na store na pwede nyo pagbilan nito para hindi po kayo ma-scam. Okay? So, pasensya na ulit. Again, kung nagustuhan nyo yung pagre-review ko na ganito, real talk na tayo, walang lokohan, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Pero kung hindi nyo nagustuhan at tingin nyo masyadong honest para sa inyo or masyadong vulgar yung words ko, I'm sorry, okay lang. Still, I'm still hoping na medyo open-minded kayo at nakakaunawa kayo na hindi po ako po kayo niloloko rito, okay? So, hanggang doon na lang. This is Scottman. This was Vivo V29e. I'll talk to you again soon.